Kamustahin naman natin ang sitwasyon at epekto ng Bagyong Uwan sa Hinunangan, Southern Leyte kasama si Hinunangan, Southern Leyte Mayor Imar Tocmo. Mayor, magandang tanghali po at welcome sa Bagong Pilipinas ngayon. Thank you to you, Sec March. Magandang tanghali. Actually, galing pa sa Bagyong Tino, grabe ang pinsala ng Bagyong Tino sa amin. Then ngayon, nasigundahan kami ng Bagyong Uwan, kaya another likas na naman sa mga residente namin na pupunta sa mga evacuation. And we have mga 9,755 families na affected po sa buong munisipyo. So, sir, kamusta po ba ang... Yes, Yusek. Sige po, sir. Sir, kamusta po bang lagay ng lagay po ng panahon dyan po ngayon? Ngayon po, parang okay na yung panahon, kaya ongoing na naman, continue na naman kami sa clearing operation, tapos pagdi-distribute ng relief goods, distribution para sa aming mga residente. Tapos, until now, wala pa pong kuryente, yung tubig water system namin, down po. Yung telecommunication namin, both Smart at Globe, down pa rin po. At ang may signal lang dito is yung munisipyo dahil nakaano tayo ng Starlink doon galing sa DICT. Tapos meron tayong, until now, meron tayong nasa evacuation na 212 families. Tapos meron pa tayong isolated barangays na hindi pa natin mapasok ngayon. Tatlong barangay na hindi pa mapasok, mountainous areas, kasi meron tayong 5 GIDA, yung geographically isolated and disadvantaged areas na ating munisipyo. Mayor, sa ngayon po, nabanggit nyo, meron pa po kayo mga kababayan na nasa evacuation center, meron po mga isolated na barangay. So ano po yung pinakakailangan ng mga kababayan nyo sa ngayon? Ang kailangan natin sa ngayon is ang relief goods, sa pagkain, tubig, tapos materials like yero, pako at mga plywoods kasi yung mga nasa mga evacuation center natin, yun po yung mga pamilya na nasira talaga totally yung mga bahay nila. Mayor, nabanggit nyo nga kanina na tinamaan din po kayo ng Bagyong Tino. Pwede po ba kami humingi ng update kung ano po yung naging final assessment sa naging damages sa infrastructure at bilang po ng mga casualties? Sa awa ng Diyos, Yusek, wala tayong casualty, zero casualty ang Hinunangan, pero sa damages, both infrastructure at livestock. Agriculture, kasi yung agricultural crops natin, maraming namatay sa amin na mga hayop, yung mga baka, kalabaw, baboy, at yung mga livelihood na, kasi we are a tourism municipality. We have 2 barangay islands. We have 2 island barangays na until now isolated din kasi walang tubig. Tapos yung mga bahay nila, yung mga beach resort, nasira ng Bagyong Tino. At sa awa din ng Diyos, hindi naman gaano malakas yung uwan dito. Hangin lang. Hangin ang binigay niya. Pero hindi talaga katulad ng Tino na nalubog talaga ang buong munisipyo ng baha. Kasi even our evacuation center, lubog sa baha ng Bagyong Tino. Even our municipal grounds, yan po nakikita niyo sa mga screen na pictures, yan po ang municipal grounds natin dito sa lungsod ng Hinunangan. Mayor, balikan ko lamang po yung po na mga lugar sa inyong munisipalidad. So ano po yung sitwasyon doon? Dahil po ba sa tubig baha o meron po bang nasirang daan o tulay kaya hindi sila ma-access? At paano po kaya sila mabibigyan ng tulong? Gayong sabi nyo, kailangan talaga ng pagkain, walang kuryente, and so on. May 3 barangay tayo na isolated barangays nga, kasi landslide. Hindi mapasok ng relief operation na kapag first wave tayo dahil galing sa Philippine Air Force na galing sa DSWD na tulong, binagsak natin doon sa isang barangay. Tapos kasi yung 3 barangay na yon, magkalapit lang yun, Yusek, James. Magkalapit lang yun, kaya
napadalhan natin ng tulong galing sa DSWD Food Packs. Okay, pero Mayor, sa ngayon po, kamusta po yung assistance ng iba't ibang concerned government agency sa inyong lugar? Ano po ba yung pangunahing kailangan ngayon ng ating mga kababayan dyan po sa inyong lugar, lalo na po yung mga nasa evacuation centers? Sapat po ba yung naibigay na po sa inyo ng national government, sir? Sa ngayon, nandito na po yung mobile kitchen ng DSWD. Nandito na rin yung mobile command center ng DSWD dahil para magbigay ng communication at yung pagkain ng mga nasa evacuation center, mabigyan galing sa mobile kitchen ng DSWD. And meron pa tayong 7 barangay na hindi pa naabutan ng relief goods, na hindi pa natin napadalhan ng relief operation. Kaya manghingi kami ng tulong na kung sa mga ahensya o mga private individual na magbigay ng tulong, i-coordinate dito sa ating municipal, sa ating EOC, sa Emergency Operations Center, para ma-deploy natin yung mga tulong ninyo papunta sa mga barangay na hindi pa nabigyan ng tulong. Kasi we have 9,000 families na 9,755 families buong munisipyo, in total of 40 barangays, and nabigyan pa natin is nasa mga 8,000 families sa relief operation. Tapos meron pa, kailangan pa tayong mag second wave ng relief operation kasi lalo na sa mga 11 barangays or more or less 11 to 15 barangays na flooded nung panahon ng bagyo. Mayor, alinsunod po sa direktiba ni Pangulong Ferdinand R. na mag-ikot po o pumunta sa mga apektadong lugar ang mga cabinet secretary. I understand po ang nasa inyo pong probinsya ay ang Department of Health sa pangunguna po ni Secretary Ted Herbosa. So in terms of yung pangangailangan po sa kalusugan, ano po ang kailangan ng inyong nasasakupan para po matutukan din po ng Department of Health? Nag-request naman tayo sa Department of Health ng additional medicines kasi paubos na rin yung supply natin ng medisina sa ating rural health unit. Tapos nung pumunta sa Secretary Herbosa, nag-conduct tayo ng consultation doon sa mga flooded areas na barangay. Then nagbigay din tayo humingi kami ng doxycycline at mga antibiotics at mga tetanus vaccines para sa ating mga nasugatan, injured individuals noong panahon ng bagyo. And malaking tulong po yung dumating si Secretary Dr. Herbosa dito kasi para ma-assess din niya ang kalagayan ng aming munisipyo at mga constituent dito sa aming lugar. Okay. Mayor, mensahe niyo na lang po at paalala sa mga kababayan natin dyan sa Hinunungan. Sa mga Hinunangnon, laban lang tayo. We are in the recovery mode. Then, sa mga gustong magbigay ng tulong, ang pangunahing pangailangan namin dito is housing materials sa mga nasiraan ng bahay, water, at relief goods para sa ating pag-distribute para makaano tayo ng quick response din para sa ating mga kababayan sa Hinunangan. Housing materials ang kailangan din talaga natin kasi we have 472 totally damaged bahay at we have 9,755 na partially damaged na bahay dito sa buong munisipyo. Okay, Mayor, maraming salamat po sa inyong oras. Hinunangan Southern Leyte Mayor Imar Tocmo. Sir, ingat po kayo dyan.